So more than 6 years na tong si Oreo. Siguro panahon na para palitan natin tong battery niya. So yun nga mga paps, bali papalitan na natin tong battery niya. So bakit? Kasi nagpakita na siya ng mga sintomas na palitin na tong battery natin. Hirap na sa electric start. Kumukurap-kurap na yung gauge panel. Ayun nga, napapadalas na rin yung paggamit natin ng kickstart. Kumbaga nasulit na natin tong battery. Kasi nga, 6 years na. Tingin ko sulit naman na yon. So ayan, meron tayong tester dito. So, meron siyang 12.92 volts. Ayan. Pag ginamitan nyo ng tester, parang okay pa, no? 12.92. Ang problema nito, kapag ginamitan natin ng push button start o yung electric start natin. Pero, sige, i-on ko yung ignition switch. Ayan. 11.5 at bumababa pa siya. So, ano na yan? Kumbaga, ang laki ng voltage drop niya sa 12.9 to 11.4. Ayan, mababa pa rin. Hirap na to sa push start. Kaya, pag ganitong umaga, yun nga, kickstart na yung gamit natin. Papakita ko sa inyo kung ano mangyayari kapag nag-push start tayo. So, ayan mga paps. So, wala naman kayo nakikitang indicator na battery or check engine. Pero yung value niya dito sa voltmeter natin, ayan, 11.4. So, mababa yan. Kaya kapag pinush start natin to, ang mangyayari, magbiblink-blink yung panel. Ayan o. Ayaw na. Ayan na. Lumabas na yung battery indicator. Ayan. So, ang value na ngayon dito sa voltmeter, 8.33. So, di ba kanina parang 12.6 pa yung sukat natin, tapos naging 11 point something. Tapos nung pinush start natin dito, yun, bumaba na talaga ng todo. Yan o. Naging 8.5. So, hindi ko na to ipupush start ulit. Kasi nga, maggaganong-ganon lang naman, kukurap-kurap. So, try ulit natin patayin. Tapos pag inon natin, ayun, okay na naman, di ba? So, nasa 9. So, hindi na talaga siya kaya. Ayun, lumabas na ulit yung indicator. So, palitin na talaga. Ayun, bali, check natin ulit kung ilan ang value dito. So, nung in-off, naging 12.46. So, yun nga, akala mo okay pa yung voltage value niya. Pero, super bilis na siyang mag-voltage drop. Mag-unbox tayo nung binili nating battery. So, ito yung binili nating bagong battery. Ayan. Itong Max Squared Technologies. Ayan, so itong binili natin, 6AH siya. So, unbox natin. Grabe naman yung tricycle. May mga papel dito, ayan. Thank you! So, ito yung list ng mga batteries nila. Ayan. Tapos, may mga instructions dito para mas magamit mo ng maayos yung battery. 1-year warranty, March 2026. So, ito yung battery nila. Magaan nga. So, ito ay 12 volts motorcycle battery. Ayan. 6AH Life PO4. So, lithium iron phosphate. Ayan, no? So, mukhang magka-size naman sila. So, sige, kalasin muna natin tong lumang battery. So, dito gagamit lang naman tayo ng 8mm. Mas gusto kong gamitin tong 8mm kesa sa Phillips screw para mas maganda yung higpit. So, ito yung side-by-side comparison nila. Halos same na same lang. Tapos yung mga terminal nila, pares naman yung positive-negative, yung location ng positive-negative terminals. Kung sa side, same na same lang yung size nila. Sa height, medyo mas maliit ng kaunti lang. Kunting difference lang sa height, pero napakaunti lang. Millimeters lang yun. In terms of weight, syempre, mas mabigat tong battery na lead acid kesa dito sa Max Squared, sa Life PO4. Ayan, so mga paps, ito yung kiluhan natin. Bale, ang una natin titimbangin itong GS.
Timbang niya ay para mga 1 and 1 half. Mga approximately 1.5 kilograms. Ayan. Parang approximation lang yung gagawin natin. Pero mga nasa 1.5 yan. Ganyan. 1.5 kilograms ang GS. Tapos itong max squared. So, nasa pagitan siya ng 65 grams tsaka 70 grams. So, andun lang yon, approximate, mga ganong timbang. So, ang laki ng difference, halos kalahati, no? Kalahati yung nawalang timbang kumpara kay GS. So, ganun siya kagaan. Tanggalin na natin tong plastic, yung battery. Actually, ito mga paps, parang new version nila to. Kasi itong terminal nila gawa na sa copper. Tapos may ano na rin tawag dito. Hindi na siya yung dinat, ay yung yung may gumagalaw-galaw sa loob. So ang size niya rin naman is 8mm ata. Ayun, 8mm rin naman. Pero pwede nyo pa rin naman gamitan ng Phillips screw. Bale, in terms of safety, meron siyang balancer, ayan, tsaka CID, current interruptive device. So yung CID na yon, parang sa pagkaka-search ko, every cell para siyang safety mechanism ng battery na once na makadetect siya ng internal pressure, parang ganon. Kumbaga parang magkakaroon ng disconnection dun sa battery, parang ganon ang pagkakaintindi ko. Para siyang fuse, para sa madaling sabi yan. Para siyang fuse ng kada cell. Tapos yun nga, may balancer siya. Pagkakaalam ko rin, 4 na cell to. So, para ma-equalize yung 4 na battery na yon, so kailangan niya ng balancer na tinatawag. So, yun. In terms of BMS, siguro yun nga, wala siyang BMS. Pero meron pa rin naman siyang mga protection. So, as per seller naman, meron siyang overcharge and over-discharge protection. Tapos meron din siyang overheat protection. Tapos may short circuit protection din. Yun yung nakita ko rin sa post nila. Subukan natin tong max squared. Ayan. So, nalinis na natin to, nalihan ng kaunti, ayan, para lumabas yung copper. Sukatin din pala natin to, no? Negative, positive, 13.8. 13.82, ayan. So, yun yung initial niya. In terms of CCA, wala kasi ako noon, yung cold cranking ampere, ayan. So, wala akong battery tester. So, hindi ko masasabi sa inyo kung ano yung CCA niya. Bale, mabibigay ko lang sa inyo. Yan, yung voltage. Voltage lang since ito lang meron tayo. Pero kung napanood nyo naman yung video ni Sir Mel, tinesting niya yung battery. Mukhang okay naman yung review niya dito sa Max Squared. Ayun, check nyo na lang yung videos ni Sir Mel. O sige, subukan na natin to. Ikabit na natin to. So, sa kinagandahan din pala nito, no? Lahat ng sides may butas na. Ay may na, pwede mo insertan ng screw. Malamang any orientation na nga talaga, no. Tapos hindi ka na mahihirapan nga mag-screw. Kumbaga wala ka nang tutusukin sa loob, yung nut para kumapit yung bolt. So, pwesto lang natin ng maayos. Tapos ito mga paps, hindi to sponsored. Binili talaga natin to. Actually, na out of stock to eh. Matagal ko nang gusto bumili since nagpaparamdam na nga to si Oreo. Actually, nung December 2025, hindi lang eh. Siguro mga 4th quarter ng 2025, nagpaparamdam na to. Tapos kung naaalala nyo, nag-ride ako ng balagbag. Nilong ride ko siya para ma-charge ng maigi yung battery. Na-charge nga siya. Kumbaga parang nakagamit ulit ako ng push start noon. Pero mga ilang araw lang, wala. Bumalik ulit sa ganun. Try natin isingit tong red na rubber. So, hilahin lang natin. Very, very light. Wala, yung ganda lang eh. Tapos, kabit na natin tong goma. So, yan, naikabit na natin. Bale, try natin ulit sukatin ko. 13.82 pa din. Ngayon, tetestingin na natin kung pwede na ba talaga siyang mag-electric start. So, yun, mabilisang reminder lang din pala mga paps. Bale, do not overcharge, maximum voltage ng 16 volts. Dapat aware kayo na maganda yung charging system ng motor nyo. So, dapat goods yung stator tsaka yung rectifier para hindi kayo magka-problema sa charging system. Para hindi ma-overcharge. Kasi pag once na ma-overcharge to, ma-activate yung CID o yung mga protection niya sa loob. Kumbaga sabi ko kanina parang fuse siya. One time use lang yun. So, hindi nyo na magagamit yung battery. So, much better na goods yung charging system nyo.
So yun mga paps, bale try na natin i-switch on. So goods. Dito sa voltmeter natin 13.6. Dito 13.57. Ayan, bumababa. So try natin i-push start. Yun o. Suwabe. 13.8. 13.86. So yun nga ang problema, no? Battery talaga. 14.1 goods. Ito 14.1. Okay. Okay naman yung charging system natin. So kampante naman ako na hindi magkakaproblema. Ayan. So dapat goods din yung ano nyo, wirings. Ayan, para iwas aberya talaga. Basta ang sabi naman is wag overcharge ng 16 volts. Ayan. Ayan, so okay naman yung ilaw natin, signal lights. Goods naman din. Hazard. Ayan, 14.2 hazard. Okay lang. MDL. Yung nag-MDL 13.8. Dito 13.7. Pero dito sa tester natin nasa 13.8. Ayan. Pag high 13.5. Galing ah. Sa old ano ko kasi malaking binababa eh. Parang nasa 12 point something. Pag ganyan na naka-high. Dito 13.64. Tapos busina. Oh, lakas. Lakas ang busina. Ayos. So, pag pinatay natin, mabagal yung ano niya pagbaba. 14.15. So, hindi siya ganun kabilis bumaba. Ayos. So, obserbahan na lang din natin to kung ano mangyari. Pero so far, maganda yung outcome. Nakapag-push start na tayo ulit. Testing natin ulit. So, try natin ulit. Bilis lang. So, itong si Oreo, ang odo niya ay, total odo niya nasa, yan, 42,709. So, nasulit naman natin yung battery. Yung GS, no? Yung GS na brand. In terms of price, nakalagay ngayon kay Max Squared nasa 1.8 ang 6AH. Nakuha ko siya ng nasa 1.3 dahil sa mga vouchers. Ang GS ata nasa halos ganung presyo din ata, 1.3, mga ganun. So, sa online yan, may check nyo naman. Pero, yun nga, maliban naman kay Max Squared. Ang alam ko may ganito rin ata si UMA, tsaka si RCB. So, medyo pricey nga lang yun, kumpara dito kay Max Squared. So, hopefully, nakatulong tong video mga paps. Ayun, update ko na lang din kayo kung ano mangyari dito sa battery natin. Kung tatagal ba talaga siya or gaano siya katagal. Ang sinasabi naman ni Max Squared is yung mga ganitong battery is tumatagal ng up to 10 years. As long as wala namang problema sa wirings tsaka sa charging system, tingin ko hindi naman kayo magkakaproblema dito. So, yun. So, salamat sa panonood mga paps. Ride safe always. The Boys TV, signing out.